Napapikit si Logan at napabuntong hininga. Ibinuka niya ang kanyang mga braso sa gilid at tinanong ang pangunahing tauhan kung humihingi talaga siya ng kaluwagan. Sinabi niya sa pangunahing tauhan na siya ay mayabang at pagkatapos ay nagtanong kung ang kalaban ay sisirain ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Hiniling niya sa pangunahing tauhan na tapusin na ito at huwag nang ipakita sa kanila ang kaiyahiyang palabas na ito. Napakamot ng ulo ang bida. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsimulang magsalita. Sinabi niya sa may buhok na kulay abo na lagi na itong ganito mula nang dumating siya sa unibersidad. Sinabi niya na, mula sa pananaw ng mga matatanda, ito ay tunay na kapas-palad. Tinanong ni Logan ang bida kung sinong elder ang ibig niyang sabihin. Nagtatanong ang may buhok na kulay abo kung bakit ang galing ng mga kabataan ngayon sa walang laman na usapan dahil hindi naman mangkukulam ang bida na nagpapadala ng sumpa. Ang pangunahing tauhan, na may walis sa kanyang balikat, ay nagtanong sa kanyang mga kalaban, kailan pa nagsimulang manalo ang mga salamangkero sa mga salita. Ang pangunahing tauhan at ang kanyang karibal ay lumalapit sa isa't isa. Hiniling ng hukom na umatras sila. Napapikit si Tian at sinabing gagawa siya ng huling pahayag bago ang tunggalian. Sinabi niya na kapag natalo si Logan, magsisilbi siyang security guard sa local Magical Development Club hanggang sa graduation. Isang patak ng pawis ang tumutulo sa pisngi ng isang lalaking may salamin. Dagdag pa ng judge, kapag natalo si Ryan ay mapapatalsik siya sa dalatan. Nagmamasid sina Krista at Gertrude na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Idinagdag ng hukom na maaaring walang pagtutol sa desisyon at pagkatapos ay tatanungin ang mga estudyante kung sumasang-ayon sila. Parehong oo ang bida at si Logan. Itinaas ni Tian ang kanyang kamay, lumikha ng isang mahiwagang pentagon, at pagkatapos ay sinabihan ang mga kalahok sa tunggalian na lumayo. Iniulat niya na magsisimula ang tunggalian sa loob ng 10 segundo. Inilalagay ng pangunahing tauhan ang kanyang walis sa harap, at pinagsasama ni Logan ang kanyang mga kamay. Lumilitaw ang isang orasan mula sa Pentagon, nagbibilang pababa. Bulalas ng isa sa mga manunood na oras na para magsimula. Bulalas ng isa pang manunood na oras na para magmadali. Nakarinig ng sigaw mula sa tunggalian ang batang babae na may kulay lila na mga mata at pag-aalala sa kanyang mukha. Nakikita niya ang mga estudyante sa koridor na papunta sa kung saan. Tinanong niya si Professor Allen kung gusto niyang manood at idinagdag na maaari lang siyang pumunta at ayusin niya ang natitira. Si San, ay nagsabi na ayaw niyang magsulat ng isang bagay sa papel. Sinabi ng babaeng kulay lila na si Alan na napakalma niya, sa kabila ng katotohanan na ang kanyang pamangkin ay nahaharap sa isang malubhang pagsubok. Si Alan, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtanong sa batang babae na may kulay ubeng buhok kung talagang gusto niyang sabihin na hindi siya maaaring manatiling kalmado. Sumagot ang babaeng kulay ube na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Si Yellen ay dumungaw sa bintana at iisipin na lumingon sa kanyang kapatid. Naisip niya na maaaring maging pantas si Rain. Hinawakan ni Logan ang mga benda sa kanyang dibdib at sinabing hindi na kailangang panoorin dahil ang resulta ay isang foregone conclusion na. Ang pangunahing tauhan, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay may hawak na walis sa kanyang kamay. Ang bilang ay umabot sa 1. Inanunsyo ni Taeyon ang pagsisimula ng tunggalian. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hinawi ni Logan ang kanyang mga benda at sumisigaw upang magbantay ng mabuti dahil, kapag siya ay naalis, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makita ang lahat ng ito. Hinayla ng pangunahing tauhan ang walis sa kanyang likuran. Ang kulay abo na lalaki ay nagkatotoo ng 3 dilaw na parisukat at sumisigaw na ito ay isang lihim na pamamaraan ng Chehak School. Pagpapalakas ng katawan. Sabi ni Gertrude na namumula ang pisngi, mukhang tatapusin niya ang lahat ng ito sa isang pagkakataon. Lumilitaw ang mga berdeng linya sa katawan ng lalaking may kulay abong buhok.
Nagtaka si Hubert kung ang kanyang pamamaraan ay may kinalaman sa bilis ng pag-activate. Idinagdag niya na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa mga bali ng buto o pagkalagot ng mga panloob na organo. Naisip ni Caroline na hindi nakakagulat na siya ay itinuturing na isa sa mga mahusay na nagtapos sa tiyak. Ang pangunahing tauhan ay may hawak na walis at 2 kamay. Napapikit siya. Nakangiti at sumisigaw si Logan na matatapos niya ito sa loob ng 10 segundo. Bumantong hininga ang bida. Ang may kulay abo na lalaki ay sumugod patungo sa pangunahing tauhan. Pinapanood ni na Krista at Gertrude ang nangyayari na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa isang lugar, naghihintay para sa kaaway. Pinagmamasdan ng mabuti ni Hubert ang nangyayari. Halos maabot na ng bully ang bida at akmang susuntukan. Naisip niyang hindi man lang makagalaw ang bida at ganoon din ang magiging resulta kahit kaya niya. Isang maliwanag na liwanag ang nagmumula sa kanyang kamao. Naisip ni Logan na ang pinalakas na katawan ay isang spell na parehong umatake at pinoprotektahan. Lumilikha ito ng isang pader ng mahiwagang puwersa sa ibabaw ng katawan para sa proteksyon at sumasabog ng mahika sa punto ng epekto upang makapinsala sa kalaban. Nakapikit ang pangunahing tauhan. Isang suntok ang ginawa ng may kulay abong lalaki at naisip na imposibleng pigilan ito, at tatapusin niya ang tunggalian sa isang suntok. Idinagdag niya na babasagin niya ang nakakainis na mukha na ito. Ang walis ay tumungo patungo sa kamao ng may kulay abong lalaki. Ang pangunahing tauhan ay nagtataboy ng suntok ng kalaban gamit ang walis. Nanlaki ang mga mata ni Logan sa gulat. Nagwawalis ang pangunahing tauhan. Isang linya ng pulang enerhiya ang nagmumula sa kanyang mata. Hinampas niya ng walis ang tiyan ng kalaban. Si Logan ay lumilipad ng malayo patungo sa araw. Ang lalaking may salamin ay nanunood sa nangyayari na may pagtataka sa kanyang mukha. Nagulat din ang mga mukha ni na Krista at Gertrude. Nagulat din si Hubert. Dinilat ni na Caroline at Owen ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Bumagsak si Logan sa lupa. Naisip ng may balbas na propesor na ito talaga ang staff technique ng Osiris School. Naisip niya na 300 taon na ang nakalilipas. Ang kamangha-manghang tagumpay na ito ay nagtaas sa paaralan ng Osiris sa ranggo ng isa sa 8 pangunahing paaralan. Idinagdag niya na ito ay isang pamamaraan na binuo ng mahusay na salamangkero na si Rin, na siyang pangunahing karakter na may walis sa kanyang mga kamay. Naisip ng pangunahing tauhan na kahit na ang mga salamangkero ay nangangailangan ng lakas upang makisali sa malapit na labanan. Nai-imagine niyang hinahampas ni Lista ng espada ang bida. Naisip ng pangunahing tauhan na ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila na nilikha niya ang pamamaraang ito sa tulong ng bayaning si Lista. Isang talunang si Rin ang nakahiga sa harap ni Lista. Nagtataka si Logan kung paano pinagkadalubhasaan ng tagapagmana ng pamilyang Ludwig ang pamamaraang ito. Dama pa siya sa lupa. Tahimik na pinagmamasdan ni Caroline ang nangyayari. Ang bida, si Broom, ay nababalot ng pulang enerhiya. Akala ng blonde ay hindi pa nababasag ang walis. Iniisip niya na kung nataman niya ang katawan na napapalibutan ng pampalakas ng katawan gamit lamang ang walis panlinis, nabasag na ito. Isang hininga ng pawis ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Naisip niya na talagang pinalakas ng pangunahing tauhan ang kanyang lakas sa tulong ng mahika at pagkatapos ay sinabi na ito ay malakas na kontrol. Ang pangunahing tauhan ay umiikot sa kanyang mga tauhan sa kanyang sarili at nagtataka kung sino talaga siya. Ipinatong niya ang walis sa kanyang balikat. Maraming residente ang sumisigaw dahil sa paghanga. Nalaglag ang isang tuhod ni Logan. May sumigaw sa audience na basta na lang itinapon palabas si Logan. Tinitingnang mabuti ng pangunahing tauhan ang lalaking may kulay abong buhok. Umuubo ng laway ang kulay abo na lalaki at nagtataka kung ano iyon.
Ipinatong ni Logan ang kanyang mga kamay sa lupa at iniisip kung nabasag ba ang pagpapalakas ng kanyang katawan ng Wallace na ginamit ng walang kwentang maharlikang brat. Pula ang mata niya. Sabi ng pangunahing tauhan, mahigit 10 segundo na ang lumipas, at hindi pa ba ito ang katapusan. Iniulat niya na hindi nakakatuwang pahirapan ang isang promising junior student. Bakas sa mukha ni Logan ang galit. Pinaikot ng pangunahing tauhan ang Wallace at sinabing matatapos niya ito sa loob ng 6 na segundo. Napunta siya sa isang fighting stance at hiniling ang kulay abong lalaki na umatake. Ang maliwanag na araw ay nagliliwanag sa larangan ng digmaan. Hinayla ng pangunahing tauhan ang Wallace sa kanyang likuran. Pinunasan ni Logan ang mukha at inisip na nagpapakitang gilas ang bida dahil lang sa nanakit. Napatikip siya ng ngipin. Tumama si Logan ng ground kick. Sinira nito ang sahig sa ilalim niya. Gumuhos din ang sahig sa ilalim ng bida. Maraming mga bitek ang lumilitaw sa lupa. Tumataas ang mga bato sa hangin. Pinapanood ni na Krista at Gertrude ang nangyayari na may pag-aalala sa kanilang mga mukha sa paligid ni Logan. Maraming bato ang tumataas sa hangin. Isang butil ng pawis ang tumutulo sa pisngi ni Hubert. Ang lupa ay nagiging mas at mas deformed. Tumalon sa lupa ang kulay abon na lalaki. Ang pangunahing tauhan ay may hawak na Wallace sa magkabilang kamay. Sa galit na tingin, hinampas ni Logan ang isa sa mga bato gamit ang kanyang kamao. Pinalo ng bida ang bato gamit ang kanyang Wallace. May napansin siya. Hindi niya nakikita ang kanyang kalaban sa kanyang harapan. Tumalikod ang pangunahing tauhan. Hinawakan niya ang lupa gamit ang matigas na dulo ng Wallace, at lumitaw ang isang asol na bilog. Ang isa pang bato ay lumipad sa pangunahing tauhan. Pinalo ng pangunahing tauhan ang isang bato gamit ang kanyang Wallace. Tumalon si Logan sa ibabaw ng pangunahing tauhan at iniugoy ang kanyang paa sa kanya. Gumagawa siya ng isang malakas na suntok. Nagulat ang lalaking may salamin sa mata. Ang silhwete ng isang tao ay nakikita sa usok. Nagtakip ng ngipin ang kulay abon na lalaki. Tumingin siya sa ibaba at napansin na sinipsip ang kanyang mga binti sa ilalim ng lupa. Sinabi ng pangunahing tauhan na narinig niya na ang mahiwagang lunas na ito ay ginagamit sa pag-aararo ng mga bukid. Bakas sa mukha ni Logan ang pagtataka. Tumangala siya habang nakadilat ang mga mata. Sinusubukan ng pangunahing karakter na alalahanin kung ano ang tawag dito at pagkatapos ay sinabi na, sa anumang kaso, ito ay isang one-star spell. Isang malaking batong bundok ang lumitaw sa harap ni Logan. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa tuktok ng isang malaking bundok at sinabi na ito ay isang spell na lumilikha ng isang pansamantalang dam sa panahon ng isang baha. Ito ay isang 2-star spell na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong niya si Logan kung paano niya gusto ang mga spell na ito at kung kapaki-pakinabang ang mga ito. Tama. Maraming manonood ang masiglang pinag-uusapan kung ano ang nangyayari. Ang dalawang babae ay nabighani sa mga nangyayari, at ang kalbo sa likod nila ay nag-aalalang ekspresyon. Naisip ni Owen na may maliit na ngiti sa kanyang mukha na sa pamamagitan ng pagtayo sa isang plataporma ng mga sirang bato at pagbibigay sa kanyang sarili ng visibility at distansya. Ang diskarte ng pag-neutralize sa mga kasanayan ni Logan ay malakas sa malapit na labanan. Idinagdag niya na ito ay kahanga-hanga kung paano inasahan ng pangunahing tauhan ang pag-atake at ginawang putik ang lupa, tinali ang kanyang mga binti. Sinusubukang gumalaw ng may kulay abong lalaki ngunit hindi niya magawa. Naisip ng may balbas na propesor na, bukod dito, ang paghahagis ng dalawang kinakailangang spell halos sabay-sabay ay kahanga-hanga. Naisip ni Caroline, sinong mag-aakala na isa itong mental na pagkalkula? Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa kanyang kalaban na may seryosong ekspresyon. Sinabi ni Owen na matatapos na ang lahat at sumagot si Caroline na ganito ito. Nagngangalit si Logan sa galit at isang butil ng pawis ang dumaloy sa kanyang kaliwang pisngi.
Inihagis ng pangunahing tauhan ang kanyang walis pababa. Ang may balbas na propesor at ang blonde ay may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang walis ay diretsyong lumipad sa may kulay abong lalaki. Sina Hubert at Krista at Gertrude ay may parehong gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumangala ang kulay abo na lalaki na may pagtataka sa kanyang mukha. Isang batang babae na may kayumanggi ang buhok ang nagtanong sa pangunahing tauhan kung ano ang kanyang ginagawa at tinawag siyang tanga habang ang butil ng pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pink na buhok na babae ay nanunood din sa nangyayari na may pagtataka sa kanyang mukha. Sumisigaw sa pangunahing tauhan na dapat lamang siyang magsagawa ng isang long-range spell at matatapos na ang lahat. Kinuyam ni Logan ang kanyang kamay sa isang kamao at inindayog ito. Nagmumula sa kanyang mga paa ang pulang enerhiyang nakakaluskos. Ikinuyom ng lalaking may buhok na kulay abo ang kanyang kamay sa isang kamao at nagsimula itong lumiwanag ng maliwanag. Muntik nang lumapag ang walis. Pinapanood ng pangunahing tauhan ang walis na may mabagsik na ekspresyon. Tinitingnan din ng kalaban ang walis na namumulang mata. Lumapag ang walis sa lupa at ang kalaban ng bida ay mabilis na tumalon sa kanyang direksyon. Bakas sa mukha ni Krista ang pagtataka. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat ang lalaking may salamin sa mata. Halos tumalon si Logan sa pangunahing tauhan at tinutukan siya ng kumikinang na kamao. Binalot ng mga ugat ng puno ang kamay ng bully at huminto ito ng ilang sentimetro mula sa kanyang mukha. Napamulat ng mata si Logan sa pagkagulat. Ang mga ugat ay ganap na bumabalot sa katawan ng maton at humahadlang sa kanyang mga galaw. Maraming ugat ang tumubo mula sa lugar kung saan nahulog ang walis. Nagulat si Krista at Gertrude. Sinasabi ng pangunahing tauhan na ito ay isang spell na nagbibigay buhay sa mga patay na halaman. Ang lalaking may salamin ay napalinggo ang kanyang salamin. Sinasabi ng pangunahing karakter na ang kanyang aksyon ay tumatagal ng 10 segundo. Isang butil ng pawis ang tumutulo. Idinagdag ng bida na ang spell na ito ay maaaring gamitin tulad ng walis na ito. Ang mga sanga ay lumalabas mula sa ugat. Akala ng bully ay walis talaga. Kinagat niya ang ngipin dahil sa galit at tumutulo ang pawis sa mukha. Ang pangunahing tauhan ay sinira ang isang piraso ng ugat at sinabi na, tulad ng ipinangako, gumamit lamang siya ng 3 spells. Napatingin siya sa kalaban niya na galit na galit. Ang pangunahing tauhan, na may seryosong tingin, ay nagtatanong sa kanyang kalaban kung kailangan na ba niyang tapusin ang laban ito. Salamat po sa panonood.